Magandang umaga po, Lifers. Welcome po sa ating online worship celebration dito po sa Lighthouse. Tunay nga po na ang Diyos ay tapat sa ating buhay. Amen? Sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ, which strengthens me. Amen? Sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan, problema, pagsubok, ang Diyos po ay nananatiling tapat sa atin. Nothing is impossible to our God. Amen? Kaya po ngayong umaga, samahan niyo po kami umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Whoa, whoa. Nothing is impossible. Whoa. I believe in you, amen. I believe
I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I love your voice. You have led me through the fire in the darkness night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With everything that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so,
of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Ayan. Okay na po ba? Okay po. Na-introan na, no? Bigla kasing nawala nung ano. Okay, ayan. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa kapatiran na naka-join sa ating Zoom meeting online celebration. So, purihin po ang Panginoon at gayon din sa nakakapanood, sa mga viewers natin sa FB Live. Magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat. At nawa ma-enjoy po natin yung mga sandaling ito kung saan makakaparinig tayo ng salita ng Panginoon na kinakailangan talaga natin sa sitwasyon natin ngayon. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, ikaw man ay may sakit, may mga alalahanin sa buhay. Alam ko ang salita ng Panginoon na siya magbibigay sa atin ng kaliwanagan, pag-asa at kalakasan, ano man yung pinagdaraanan natin. I hope i-prepare po natin yung ating puso, yung ating isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, excited po ako. Habang ginagawa ko po itong mensahe na to, excited po ako na i-share po itong Word of God na ito. I hope na yung mga nakapakikinig at naka-join sa excited din ang salita. Excited din yung puso natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, ayun po. Sa umaga ito, may Bible po kayo, pwede niyo po ba akong samahan na basahin natin ang salita ng Diyos sa Mark chapter 8 verse 14 hanggang 21. So, ayan po. Meron tayong isi-share na screen dyan sa ating multimedia. Yan. Ito po ay NIV version. So sabi po dito, basahin ko na po. Sabi po dito, the disciples had forgotten to bring bread except for one loaf they had with them in the boat. Nagsalita dito ang Panginoong Yesus sa verse 15. Be careful. Jesus warned them, watch out for the yeast of the Pharisees and that of Herod. And verse 16, they discussed this with one another and said, it's because we have no bread. Aware of their discussion, Jesus asked them. So sobrang aware talaga si Jesus dito sa usaping tinapay. Ayan, usaping tinapay. And verse 17 yun nga, why are you talking about having no bread? Do you still not see or understand? Are your hearts hardened? Do you have eyes but fail to see and ears but fail to hear? And don't you remember when I broke the 5 loaves for the 5,000? How many basketfuls of pieces did you pick up? Biruin mo, wala silang dalang tinapay dito. Tapos, tinanong sila ni Jesus yung nangyari before. Although na-witness na nila yun. At sumagot pa sila, alam nila. Mamaya, i-discuss ko rin po ito. Sumagot sila sa tanong ni Jesus, how many basketfuls of pieces did you pick up? Sumagot yung mga disciples. 12, they replied. And verse 20, nagtanong uli dito ang Panginoong Yesus. When I broke the 7 loaves for the 4,000. Nagtanong uli, how many basketfuls of pieces did you pick up? Sumagot uli sila, 2 tanong, 2 sagot din nila. They answer 7. 7.
He said to them, "Do you still not understand?" Ayan po. Palain po ang pagkabasa sa salita ng Diyos. So, ang title ko po sa umagang ito po ay The Concern of Jesus. So, ito po ay meron pong concern ang ating Panginoon. At yun po, medyo ikikwento ko lang po para maintindihan natin bukod sa pagkabasa po natin ng salita. So ito po ay senaryo ng dalawang disipulo ng Panginoong Jesus at si Jesus Christ. So ito po ay senaryo kung saan nagkakaroon ng diskusyon itong dalawang disipulo na to dahil wala nga silang dalang tinapay. So alam mo yun, ang kagalingan kay Jesus ang nakakatuwa kasi dito, yung impronto siya magturo eh. So sobrang impronto ang Panginoon magturo. Alam mo yun, pag yung may madampot siya na bagay or something, ginagawa niya itong isang method para magturo siya. 'Di ba? Kasi that time, itong discussion nila dito, ang pinag-uusapan nila tinapay. So but mamaya makikita natin yung contrast dito kasi may dalawang senses dito na kailangan po nating maintindihan. Yung concern ng Panginoon at yung concern naman ng dalawang disciples. So meron po ditong literal sense kung tawagin and spiritual sense. So yun nga po, sinabi ko kanina, si Jesus impronto siya magturo. So alam mo yun, kung ano yung madampot niya na isang figure, so figurative po itong text natin. So ginagawa niya itong example to catch yung attention ng kanyang audience or kanyang mga tinuturuan or kanyang mga disciples. So ganun po yung Then dahil nagdidiskusyon itong dalawang disipulo na to, binali niya. May tinutukoy din ng Panginoong Hesus eh, but not literal bread. Sa kanila laman tiyan eh. But ang tinutukoy ng Panginoon is patungkol naman sa spiritual na bagay. So ito ay binanggit niya dito yung about the yeast. So mag-ingat daw kayo sa yeast, 'di ba? Na Ayan, so ayun po, bago po tayo kumonek, narinig niyo po ako? Ayan, naririnig niyo po ako? Opo, pero naglalag po kayo, Pastor. Sumagot po kayo. Narinig niyo po? Opo, Narinig niyo po ako? naririnig po kaso naglalag kayo. Naghihinto-hinto po. Putol-putol ba? Opo, pwede po kayo wag mag-camera on kapag mabagal internet nyo, Pastor.
Okay. Pero ngayon okay na. Naririnig niyo. Okay na po, Pastor. Okay na. Sige. Yan, okay na po. Hindi nag-change lang ako ng data from SIM 1 to Okay. SIM 2. So, yun may backup. Okay. Okay. Yun, bago po tayo kumonek sa bago ko po ibigay yung lang po ako. Ayan. Sino dito yung minsan nag-show ka na ng concern sa isang tao? Ayan, nag-show ka na ng concern sa isang tao. Ito may kaibigan mo or kapatid mo or asawa mo. Diba? Ano yung pwede ko bang malaman yung mga response nito, yung mga yung pinag-showan mo ng iyong concern. Ayan. Ano yung kadalasan or mga initial reaction nila sa mga concern mo? Ayan. Or ikaw na may nag-concern sa iyo, ano yung maari mong naramdaman? Ayan. Okay, naririnig niyo po ba ako? Opo. Okay. Pwedeng sumagot po kayo. Ano yung maari niyong naramdaman ng may isang tao na nagko-concern sa inyo sa mga bagay halimbawa na hindi niyo alam or mga bagay na para sa ikabubuti mo or para sa protection mo, 'di ba? Halimbawa, yung mga nanay natin before, 'di ba, sobrang concern sa atin, sobrang puro paalala, puro warning, 'di ba? Ano kaya yung mga nararamdaman natin kapag yung may isang tao na nagko-concern sa atin? Ayan. Pwede bang magot kayo? Ayan, si Pastor Ray. Sobrang saya, lalo na pag hindi niya sinasabi. Yung nalaman mo lang, siyempre, alam mo, parang alam mo sa sarili mo na, ay, mahalaga rin pala ako. May mas maganda nga yung gano'n kaysa sa sinasabi. Kasi yung hindi sinasabi, hindi sila nagpapakita parang, minsan kasi pagka yung concern, pinapakita ng yung parang karamdam pa, yung parang pinapamukha pa, parang minsan nakaka-plastic. Maganda na yung concern na hindi sinasabi. Ayun, sincere yun. Yes. Sincere. Sa akin, naisip ko lang. Kasi, Yan, tama yun, no? Yung sinabi ni Pastor Ray. May mga bagay na minsan talagang concern, but yun nga, gusto ko rin sabihin yung bagay na yun, no? But not all. Yan, ito yung continuation dyan sa sinabi. But not all who concern about you is talagang napaka-genuine, authentic, di ba? Mga tao na, may ilan na talagang genuine yung kanilang concern. Meron naman diyan yung nakikisawsaw lang sa, di ba, may issue or isang may conflict, minsan sila pa yung tawag nito, ito yung root, di ba, sa mga conflict na bis na lalong mapabuti, sila pa yung napapasama, di ba, yung mga tao na minsan gatong pa sa So, ang tao, ibig sabihin, pag ang tao, kagaya natin, minsan limitado lang tayo sa concern natin, di ba? Minsan, limitado lang tayo. But, sa umagang ito, titignan natin yung talagang napaka-genuine na concern ng Panginoong Jesus. Lalo na sa kanyang mga disciples. Kung saan itong si Jesus Christ, pag nagko-concern, ang goal niya hindi para ibulid sa kapahamakan, bagkus para sa ikabubuti mo. So si Jesus, pag nagko-concern sa atin, hindi para tayo ay mapahamak. Diba? Hindi para ibulid tayo sa masamang bagay. So laging nakakabuti ang pagpaalala, 'di ba? Minsan nga mas okay pa yung mga tao na nagko-concern sa iyo, masakit yung sinasabi, parang masakit yung sinasabi pero totoo. At least makakaiwas ka.
Dati may nangyari rin sa amin to sa pamilya namin eh. So, hindi ko nakikwento kung ano yung pinaka-ano. But, yun lang, nangyari sa amin yun. Yung may kinikwentong ganito sa ate ko. Parang gusto niya mangyari pagsabungin yung kapatid ko. Buti na lang, napakatalino ng ate ko. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? At anong dahilan mo, bakit mo sinasabi sa akin yan? Kapatid ko sinisiraan mo sa harap ko, parang ganun. So, ano na yun before. So, nangyayari talaga yun na may mga tao na akala mo concerned, but ang katotohanan, hindi naman pala concerned. Gusto lang pagsabungin, pag-awayin, no? But si Jesus Christ, pag nagko-concern siya, para sa ikabubuti natin. Hindi para sa ikakapahamak natin. Yun nga po, nabasa po natin sa text natin sa Mark chapter 8 verse 14, yung concern ng ating Panginoon. And ang question is, how will I respond about the concern of Jesus? Ano ba yung respond ko doon sa concern ng ating Panginoon? Ano ba yung dapat nating maging response sa concern niya? Diba minsan kasi, alam mo yun, pag tayo yung tipo ng tao na minsan na parang ayaw natin na didiktahan tayo, ayaw natin na nasasabihan tayo, ayaw natin na pinangungunahan tayo, di ba? Maaring may ganun eh. But si Jesus, dapat pakinggan mo siya. Dapat mag-focus ka doon sa kanyang concern. Kasi baka pag di ka nakinig sa kanya, ikapahamak mo. So yung word ng Lord, protection 'yan. Yung word ng Lord, blessing 'yan. So ayun po. Una po nating point sa umagang ito. Basahin natin from verse 15 ng Mark chapter 8. Verse 14 to 15. Ito. Sabi dito, the disciples had forgotten to bring bread except for the one loaf they had with them in the boat. And 15, be careful, Jesus warned them. Watch out for the yeast of the Pharisees and that of Herod. So una pa lang nagbabala dito ang Panginoon. Ano ba yung una nating dapat gawin o respond natin? Number 1 is listen to His warning. Listen to His warning. Una pong puntos natin ay kailangan po natin makinig sa kanyang babala. So dito may babala ang Panginoon. In this verse, Jesus had an opportunity to teach His disciples concerning about the teaching of Pharisees and Herodians. So alam naman po natin yung mga teachings nito ay about laws, di ba? Alam natin talagang medyo deceitful itong mga turo nito. Ganto ka din at ito rin napansin ko, nga kagaya ko nung sinabi ko kanina, ganto kalupit si Jesus pag nagtuturo siya, talagang impronto. Kung ano yung available na method para makatch nga yung attention ng disciple niya, yun yung kanyang ginagamit. Ayan, yun yung kanyang ginagamit. So, interesting, ano ba itong tinuturo ng mga, ano ba yung tinutukoy dito ni Jesus Christ, yung mag-ingat kayo doon sa yeast of the Pharisees. So mababasa po natin sa Galatians chapter 5 verse 15. Galatians chapter 5 verse 9. Basahin po natin. Galatians chapter 5 verse 9. Sabi po dito, Galatians chapter 5 verse 9, a little yeast works through the whole batch of dough. Or sa Tagalog, ito daw
itong yeast na to ay maliit lang siya, maliit lang. Sobrang liit lang, but kaya niyang, yung epekto niya, kaya niyang, tawag nito, parang palaputin. Kaya niya magbigay ng malaking epekto doon sa buong tinapay na yon. Kaya niyang paalsahin yung buong dough na yon na binabanggit. Ibig sabihin, napakaliit lang na turo. Kaya ito yung warning din sa atin na hindi porket minsan masarap sa tenga yung mga tinuturo. Hindi porket talagang parang nakaka-lip up ng ano. But yun nga, sa pagkakataong ito, kailangan tinitest din natin yung mga aral. So, hindi porket masarap sa pandinig, sa puso, 'di ba? Talagang ikabubuti mo. So minsan kahit yung matatamis na pananalita kaya rin gamitin ng kaaway yan. Hindi lang ng kaaway, ng mga kulto lalo. So yan, pag-ingatan po natin yung mga bagay. So yun yung kino-concern ng Panginoon dito. Una ay mag-ingat kayo doon sa mga yeast na ito. So ginagamit yon ng mga Pharisees para i-deceive itong mga disciples. Kasi that time talagang tawag nito, nagchuchuchu talaga yung itong mga mga Pharisees na to. Talagang tinitiktikan nila itong mga disipulo na to, itong sila Jesus. Talagang nakasubaybay talaga sila doon mismo sa ginagawa nilang ministeryo that time. So kaya binagbibigay ang Panginoong Hesus ng warning sa atin na mag-ingat kayo diyan, baka ma-deceive kayo. So may tatlong bagay dito na kung bakit natin kinakailangan makinig doon sa warning ng Panginoon. Number 1 ay letter A, information. Letter A, information. So ito yung warning ng Panginoon sa atin dito, nagbibigay siya ng information. Nagbibigay siya ng impormasyon. Ibig sabihin, pag may information ka, may mga bagay na maiiwasan mo. Maraming taong napapahamak dahil walang alam minsan. 'Di ba? Pag hindi ka na-inform, 'di ba? Minsan nagugulat ka na lang, hindi ko alam, 'di ba? May mga reaction tayo na ganun kasi hindi natin alam, 'di ba? Magugulat ka na lang, 'di ba? Nung tayo naging estudyante, nagulat ka, deadline na pala ng pasahan ng ano nyo, tapos hindi mo alam. So na-late ka na magpasa, hindi na tinanggap yung project mo or kung ano man yung dapat mo ipasa nung nag-aaral ka. So ito ay maganda talaga yung meron tayong alam. Maganda talaga na may information tayo nakukuha tungkol sa salita ng Diyos. Kung saan makakaiwas tayo sa una, sa kapahamakan. Pangalawa, sa kasalanan. 'Di ba? At nalalaman natin kung ano rin yung kalooban ng Panginoon. Yun yung letter A. So para maiwasan natin itong ang purpose ng information dito ng Panginoon, para iwasan nyo yan. Diba? Kasi alam ni Jesus nakasubaybay itong mga Herodians and Pharisees that time. Kaya kinuha na lang ng Panginoon yung pagkakataon, total pinag-uusapan niya yung tinapay na yan. So para makatch yung attention is tinukoy na rin ng Panginoon. That is spiritual concern ni Jesus doon sa kanyang mga disciples. And pangalawa, letter B. Una is yung pakikinig natin sa warning ng Panginoon ay nagbibigay ng information. And letter B, to help us for establishing our faith. Diba? So kapag nakikinig tayo sa mga warning ng Panginoon, alam mo yung mas nabuboast, mas lumalakas, mas tumitindi yung pananampalataya mo. Yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Kasi yun lang naman kapag hindi ka nakinig sa information ng Panginoon, 'di ba? There's something wrong doon sa faith mo.
Kapag yung word ng Lord ay meron kang doubt, may problema sa faith mo. Kaya nga nung nakita po natin dito kanina, di ba? Yung alam mo yun, yung na-witness na nila, pag binasa mo tong yung mag-backread ka lang ng isang chapter, ay actually same chapter din po eh. Mag-backread ka lang ng konting verse from verse 1, kasi nag-start tayo sa 14, di ba? Mag-backread ka lang ng konting from verse 1, makikita mo dito na kagagaling lang nung nag-perform si Jesus dito ng miracle eh. Alam mo yun, yung limited na yung tinapay, limited yung isda, pero nagpakain siya. So therefore, nothing is impossible to God. 'Di ba? Walang imposible sa Panginoon. At dumarating man sa point, minsan limitado tayo, but yung kamay ng Panginoon ay hindi malilimitahan. So una, yun, information, and second, to help us for establishing our faith. So minsan may doubt tayo, but pag ang tao nagkaka-doubt, baka may problema sa faith niya. Alam naman natin yung faith natin is walang ibang magpapakain diyan, walang ibang magpapalakas unless kung nagbabasa tayo lagi ng Word of God. Mas tumitindi yung kapag yung word ng Panginoon, yung mga warnings ng Panginoon, yung mga encouragement sa atin ng Panginoon through His Word, binabasa natin, diba lumalakas yung faith natin at mas nai-establish siya. Alam mo yung pag na-establish ang faith mo, hindi ka basta-basta tutumba. Hindi ka basta-basta aayaw. Yes, masasaktan ka. Yes, mahihirapan ka. But ang taong may pananampalataya, hindi yan basta-basta tutumba. Jesus Christ is the foundation of our faith. Kaya nga minsan may dumarating, yung alam mo yun, yung sinabi doon sa book of John, 'di ba? Kung di ako nagkakamali, 'di ba? Yung i-fix daw natin yung mata natin sa Panginoong Hesus. I-fix natin yung mata natin kasi minsan alam mo yung surroundings natin sobrang nakaka-distract. Yung sitwasyon natin sobrang nakaka-distract. Lalo na ngayon, yung kami literally dito sa surroundings namin nakaka-distract din talaga. But praise God, sabi ko, ako'y susunod lang, Panginoon, but bahala ka na. Ang mahalaga ako'y makapaglingkod sa iyo. Ikaw na ang kumilos. Diba? So, yung mga bagay na hindi natin kaya, bigyan natin sa Panginoon. So, ang mahalaga lang nakikinig tayo doon sa kanyang mga babala, mga warnings. Una, information. And pangalawa, to help us for establishing our faith. And pangatlo, letter C, to avoid diversion. So, kaya po mahalaga yung na ma-establish talaga yung faith natin sa Panginoon. Kasi itong mga Pharisees na to, balik tayo, and mga Herodians na to, may mga turo sila na talagang i-divert ka nila sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. I-divert ka nila. And what is diversion? Pag sinabi natin diversion is rerouting yan. Rerouting or parang, di ba, halimbawa sa kanan ng daan mo talaga, yun yung tamang daan, but iaano ka neto aagawan ka neto ng daan. Tawag neto, aayain ka nila sa kanilang daan. Diba? Redirection. Iibahin neto yung daan mo. Imbis na I am the way, the truth, and the life, baka maging opposite na. So, ayan, napakahalaga. And gusto ko lang sabihin, ito yung concern ni Jesus na ito is about spiritual sense to. The concern of Jesus in this
verse ay spiritual sense. So si Lord, hindi lang siya, alam na ni Lord yung concern mo sa laman sa tiyan mo. Kasi dito yung mga disciple, laman tiyan yung concern nila. Pero si Lord, mas concern siya sa spiritual mo. Mas concern si Lord sa ating spiritual life. So parang yung lamang tiyan na yan is secondary na lang yan. Alam naman yan ng Panginoon. Alam mo yan yung itong mga disciples na to parang kulang talaga sila sa confident eh. Kamo nakita na nila lahat. Na-experience na nila, na-witness na nila lahat, but ganun parang namumroblema pa rin sila sa tinapay. Na literal. Di ba? And pangalawa, tapos na po tayo sa point number 1, listen to His warning. Kasi yung warning ng Panginoon ay nagbibigay ng information, tinutulungan na establish ang faith natin. And pangalawa, para ma-avoid yung diversion. Hindi tayo basta-basta madadala ng maling katuruan. So yun yung purpose ng warning ng Panginoon. And second po ay listing from what Jesus did. Listing. So ako'y nag-Google pa. May word ba talagang listing? So okay, meron. So listing in a sense na to enlist, 'di ba? Para ilista. So iilista yung kung ano yung ginawa ng Panginoon. So ito naman yung literal na bagay. Kung saan nakita natin na mahalaga na inililista natin kung ano yung nagawa ng Panginoong Jesus. Ililista natin kung ano yung mga nagawang ng Panginoong Jesus. Bakit? Sige, basahin po natin from verse 16 to 21. Sabi dito, they discussed with one another and said, it is because we have no bread. Aware of their discussion, Jesus asked them, ito na, nagtanong ang Panginoon sa diskusyon nila about sa tinapay. Why are you talking about having no bread? Bakit nyo pinag-uusapan na wala tayong tinapay? Hindi nyo pa ba nakikita? Do you still not see or understand or naiintindihan? Or pinatitigas nyo yung puso nyo? Are your hearts hardened? Do you have eyes but fail to see? May mga mata kayo pero hindi nyo pa rin nakikita. And ears but fail to hear. May tenga kayo pero di pa rin kayo nakakarinig. And don't you remember? Don't you remember when I broke the 5 loaves for the 5,000? How many basketfuls of pieces did you pick up? Ito, tinanong ng Panginoon sa unang pagkakataon. Ilan yung pinick up nyo na basketfuls? 12 po. They replied, di ba? Ibig sabihin nila, alam pala nila. Na-witness na pala nila. And second na tanong ng Panginoon from verse 20. And when I broke the 7 loaves for the 4,000, how many basketfuls pieces did you pick up? Tinanong uli sila in second time around. They answered 7. He said to them, do you still not understand? So, bakit ko sinasabi na ang point number 2 is listing from what Jesus did? Alam niyo, napakalaga ng paglilista. Alam mo yung pag nagdi-devotion ka, sinusulat mo yung devotion mo. Bakit? Alam mo yung utak natin, ano yan eh, yung Word of God, nandiyan lang yan. Para tong ano eh, para tong computer, na nandiyan lang yung Word of God eh. But ang problema lang sa atin talaga, dahil tao tayo, minsan nakakalimutan natin. So that's why napakahalaga ng bawat ginawa ng Panginoon sa buhay natin ay inililista natin. Kung kaya mo ilista sa puso mo, ilista mo sa puso mo. Kung kaya mo ilista sa utak mo, ilista mo sa utak mo. Basta wag mo lang kakalimutan. Diba? May tanong ako dito, sino ba dito yung tawag nito, nag-go-grocery kayo regularly? At least once a month. Yan, pwede bang sumagot?
Yung dito, nag-grocery kayo. Yung mga may pang-grocery. Twice a week. Nag-grocery kayo regularly. Ikaw, Ay, Ate Nins? Yes po, syempre pag may baby ka, talagang regular lang mag-grocery. Kasi wala ng diaper, Ayun. gatas. So, ayan. So, pag nag-grocery ka ba, gaano karami? Ilang piraso? Diaper lang po. Ayun, ano lang. Gusto ko yung may tatanungin ako ba yung mga may nag-grocery ba dito yung sobrang daming binibili. Talagang for necessities nila, yung kanilang kinakain, kanilang mga sabon, mga ganon, di ba? So alam po natin pag yung mga tao ay mostly sa mga tao na may sabi natin parang may mga Alzheimer's disease or makakalimutin. Kagaya ko, napakabata ko pa minsan. Makakalimutin ko. So napakalaga po yung nagte-take note tayo, no? So kapag namamalengke ka or nag-grocery ka, diba, sino dito na-experience mo na yung nagdadala ka talaga ng listahan? Diba, yung para ilista mo yung dapat mong bilhin. Diba? Una dyan yung mga, yun nga, sabi ng asawa ko, nasa likod ko, yung mga may tindahan, kailangan nililista mo. So, bakit mahalagang nililista? Yun yung tanong, bakit mahalagang nililista? Una, napansin ko, madali mong mahanap yung bibilin mo kapag nililista mo. Tama po ba? Say amen po. Amen. Di ba pag nililista mo, madali mong mahanap yung bibilin mo. So ako kasi sobrang bihira ko po ako mag-grocery. Kung mag-grocery man ako, talagang dapat nga hindi na mag-grocery. Kung kung pwede nga sa tindahan na lang. Kasi minsan mas mura sa grocery. Kasi ilang piraso lang naman, kaya hindi ko na siya nililista. So, oo. And yun nga, madali mong mahanap yung bibilin mo kapag nililista mo. Yun yung kagandahan doon. Hindi yung pupunta ka sa ganitong aisle, tapos pupunta ka sa non-food na aisle, pupunta ka sa fresh na aisle, pupunta ka sa food na aisle, di ba? Tapos may babalikan ka na naman sa fresh, may babalikan ka naman sa non-food na aisle, di ba? Kung saan, nalito-lito ka na, bakit wala kang listahan? Di ba? Bagay yung medyo nakakahilo yun, di ba? Pag yung hindi mo nililista. So ako po, alam ko po yan dahil nawi-witness ko po yung ako po ay ilang taon na nagtrabaho sa grocery talaga. So nawi-witness ko yung iba't ibang klase. So na-identify ko na yung mga customer na talagang may listahan. Na-identify ko talaga yung mga mali-mali na customer na talagang walang dalang listahan. Kaya inaabot ng 3 oras hanggang 4 na oras doon sa grocery. Samantalang isang basket lang pala rin ng bibilin. So nahilo-hilo pa. So yun po yung isa sa bagay na nakikita ko kung bakit napakalaga po ng nililista natin. Ay una, para yung bibilin mo ay makita mo agad, madali mo mahanap. Pangalawa, makokontrol mo yung budget mo. 'Di ba? Makokontrol mo yung budget mo kasi kapag yung may tawag nito, kinakategorize mo 'yan, 'di ba? So ipa-priority mo kung yung ano yung dapat mong bilhin. Kung may sobra, sige, pwede bilhin, 'di ba? Parang expert talaga ako, no. Hindi naman ako nag-grocery. So, yun lang yung yung tawag nito, yung observation ko kasi alam ko rin naman yung sa loob ng grocery. Alam ko yung kalakaran diyan. So yun nga, nakokontrol mo yung budget mo. So may mga ipa-priority ka na bilhin at meron kang hindi pa priority na bilhin. Kapag di kaya talaga ng budget, di mo siya bibilhin. Diba? Ilalagay mo lang siya sa itatabi mo. And yun nga, and then number 3 is talaga magsiset ka talaga ng priority. So yun na po yun sa number 2 na rin po pala. Yung priority mo na bilhin. So, ganun din sa Word of God. Ganun din sa Word of God. Napakahalaga po na marami na po kasi tayong narinig na salita ng Panginoon. Alam mo yun, marami na tayong narinig na salita ng Panginoon. Yung sinasabi doon sa Word na yun,
previously na experience na natin sa mga nagdaang sitwasyon, and before naulit na naman yung sitwasyon na, tapos ngayon naulit na naman yung sitwasyon natin, pero yung response natin minsan magkaiba pa rin eh. Magkaiba pa rin yung response natin, ganun pa din yung dati nating, alam mo yung minsan yung response natin parang wala pa rin Jesus sa buhay natin. Alam mo yun yung time na hirap ka, kapit ka sa Word of God nun eh. Then nung na-experience mo yung Word of God, talagang sobrang saya, di ba? Dahil hindi nasayang yung napakinggan mo, yung pinanghawakan mo. But dumarating yung time na uulit lang. Alam mo yung sitwasyon natin, minsan paulit-ulit lang eh. Pero ang hindi paulit-ulit yung response natin. Minsan kasi hindi naman din tayo paulit-ulit na aminin man natin sa hindi, pero gano'n ang nangyayari. Minsan hindi naman tayo consistent talaga sa pagdi-devotion. Hindi tayo consistent sa pagbabasa ng Word of God. 'Di ba? May mga gano'n tayong nagagawa. But yung pangako ng Panginoon, yung response natin, ganun pa. Yung paghimala ng Panginoong Hesus, kaya niyang ulitin. Yung mga nagawa sa'yo before ng Panginoong Hesus, kaya niya pa rin ulitin yan. Kung mapapansin natin, si Jesus naghihimalayan, walang Jesus na hindi, kung naranasan mo dating kagalingan ng Panginoon, kaya niya pa rin iparana sa iyo kagalingan. Kung nag-provide dati ang Panginoon, kaya niya pa rin iparana sa iyo yung kanyang provision. Ang question lang, pinanghahawakan pa rin ba natin yung salita ng Panginoon? Nakalista pa rin ba yung mga salita ng Panginoon sa atin? Biruin mo, alam mo yung concern nga dito ng mga disciples is about literal na bread lang naman eh. Literal na bagay lang naman eh. Pero alam niyo, napaka-basic nga sa Panginoon. Kaya nga sinupalpal siya, sorry for the word, yung sinupalpal ng Panginoon. Itong mga disciples na to. Parang ano ba naman yan? Parang alam mo yun si Jesus, mapapakamot na lang ng ulo eh. Parang katatapos lang natin mag-miracle. Katatapos lang natin magpakain ng ilan libo. Not once, but twice pa. But ngayon, grabe yung worry nyo sa pagdidiskusyon nyo sa tinapay lang. So alam nyo yung tinapay na yun, pwede natin tignan yun na yun yung kailangan natin sa buhay. Yes. Kailangan natin ng pagkain. Kasi yung pangunahing ano sa kanila eh, pagkain, yung tinapay talaga. Sa atin, pwede natin consider, yun yung pangunahing bigas natin, di ba? Nagdidiskusyon tayo sa bigas, nagdidiskusyon tayo sa ulamin natin, nagdidiskusyon tayo sa ano yung titiran natin, di ba? So, bilang tao, di talaga maiwasan yung mag-worry ka. But ito, biruin mo, nakaka-face to face na nila si Jesus. Sabi ko nga lang siguro dyan eh. Parang siguro ang tindi ng confident ko pag si Jesus kasama ko. Kasama nila si Jesus eh, but ganun yung response nila. Diba? Unang tanong, 5,000 loaves. Balikan ko lang Unang tanong, 5,000 loaves for 5,000. They replied, ilan yung ano nyo, yung natabi nyo, ilang ano yun? Ilan yung basketfuls yung na-pick up nyo. Sumagot sila, pinaalala talaga, ni-remind sa kanila mismo ng Panginoon. Nag-reply sila, 12, they replied. Napuno nila yung sa first question ng Panginoon. Napuno nila yung 12 eh. And second time around,
na question. 7 loaves for the 4,000. Ilan yung naipon nyo? Ilang basketfuls? 7. Alam mo yun, yung situation natin is, yung pangangailangan natin ay paulit-ulit lang din naman. Pero yung Panginoon natin, yung pinakakatiwalaan natin, yung sinasamba natin na Diyos, He is the same. Biruin mo kung ikaw ay nangangailangan, in need ngayon, financially, yung Diyos mo hindi nagbabago. Kung ikaw nagkasakit ngayon, ang Diyos mo hindi nagbabago. Kung ikaw may struggle ngayon, napakalaki ng problema mo, ang Diyos mo hindi nagbabago. Ito na po magtatapos sa verse na to. Hebrews chapter 13 verse 8. Sabi dito, nung author dito, so I don't know kung sino po yung author dito dahil wala naman pong binigay na author, specific na author kung sino sumulat. Hebrew chapter 13 verse 8. Ayan. Gusto ko lang i-remind sa'yo, yung sitwasyon natin, although paulit-ulit lang din naman yung sitwasyon natin, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Yung Diyos na sinasampalatayanan mo mula noon, mula kahapon hanggang ngayon at magpakailanman ay hindi nagbabago. Kung nagkasala ka man sa Panginoon, nagkamali ka sa Panginoon, hindi mo noon. Kanyang patawarin yung mga kasalanan mo. Kung yung Diyos mo, hindi ka pinabayaan sa time na talagang lugmok ka na, parang sukong-suko ka na sa buhay, is the same God na siya rin yung makakasama mo, ma-experience mo. Minsan kaya napakahalaga talaga yung word, kinikip natin sa puso natin, sa isip natin. Kung hindi rin kaabalahan sa atin, pwede tayo bumili ng notebook, mag-devotion tayo, ikip natin yung word of God. Alam mo yun, yung para kung sakaling talagang minsan makakalimutin ka, at least makikita mo, Lord, ito sinabi mo to. Lord, ito na-experience ko na to eh. Like what I said, paulit-ulit ang nangyayari. Pero yung sagot ng Diyos paulit-ulit lang din. Minsan nakapokus tayo sa literal na bagay. But si Lord mas concerned niya sa atin yung spiritual things. Yun yung tinutumbok dito ng Panginoon. So nakita natin yung contrast. So hindi naman natin sineset aside dito yung mga personal things na kailangan natin. At basic na lang sa Panginoon. Balikan lang natin Matthew chapter 6 verse 33 bilang karagdagan po. Diba? Yung kingdom ng Panginoon. Yun yung priority na pino-concern niya lagi sa atin. Sinasabi niya doon na seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, yung word doon, ang Panginoon ay kinakausap niya yung mga pinangangaralan niya, yung mga disciples niya, mga audience niya doon na ito yung priority nyo, yung aking kingdom. Gusto ko lang i-remind sa inyo yung mga pangangailangan nyo. Sa ano na lang yan eh. Ganyan ang mga isipin ng mga pagano. Mga alam naman natin mga pagano, paniniwala nila sa Panginoon na parang hindi si Lord nagpo-provide. Si Lord hindi parang pabago-bago. Hindi. Concern lagi ni Lord sa atin, ating spiritual na pamumuhay. So, ayun. Gusto ko lang sabihin, dito na ako magtapos na paulit-ulit yung sitwasyon, paulit-ulit na hirap.
Kagaya ng sitwasyon natin ngayon, kailan ba matatapos to? Pandemya na to. Gigising ako bukas, makalawa, pangatlo, parang ganun pa rin. But thank God dahil same pa rin yung Diyos natin na nag-iingat sa atin. Same pa rin yung Diyos na nagpapakain sa atin. Although may kakapusan, pero be grateful kasi hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. So, sa pagkakataong ito, binabalik ko yung kapurihan sa Panginoon sa concern niya sa atin, lalo na sa spiritual na usapin. So, yun lamang po, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Salamat po, Pastor Mark, at salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. Tunay po na napakabuti ng Diyos dahil kahit po talaga tayo ay nag-aaral na, nakikinig na salita, yung reminders po ng Panginoon, everyday living na natin eh. No? Laging nag-speak lagi ang Panginoon sa atin. Lalo na po kung tayo po ay babad sa salita ng Panginoon, doon natin mariremind yung mga turo at aral, no? Payo ng Panginoon sa atin na mga dapat gawin. Kasi tayo nga po talaga ay likas na talagang medyo nakakalimutan natin. But salamat po sa Panginoon kasi yung mga ganitong klase, actually itong aral na to, it's already a reminders for all of us na dapat yung mga warnings ng Panginoon, yung turo at aral ng Panginoon, hindi lang po basta talaga pumasok sa isip, no? Hindi po basta pumasok sa puso, talaga dapat sa bayata talaga yun eh. Pinasok sa puso, inisip at ginawa. So dapat gano'n, yung transformation talaga ng Word of God sa ating buhay. Dapat po talaga gano'n na gano'n bilang tayo ay mga Kristiyano. And salamat po sa Panginoon. Thank you po, Pastor Mark, for sharing the Word of God. Ngayon po ay dadako na po tayo sa breakout room. Sasagutin lang po natin yung ating reflection dun sa unang question ni Pastor Mark. How will I respond about the concern of Jesus? No, I know and I believe that every one of us nafe-feel natin yung concern ng Panginoon sa atin every day, no? How will I respond of this sa mga ganyang concerns ng Panginoon, sa mga warnings ng Lord? Yun po ang pag-share natin sa breakout room. Kaya mag-ready po tayo for the breakout room. Wait lang po. Hey, Kuya Will, mag-join ka. Visit ka tayo. Tapos na? Not yet. Ano? 6? Wow! 6! Mag-join tayo dito. Ay, wait, naka-join ka ako. Ano tayo? Watch out! Sorry. Watch out! Ba't wala ako sa Zoom? Kasi namatay. Ako na lang dyan. Ay, hindi mo mag-join.
Luchador. Magic. That's what we're singing out to you.
blood, we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. You have won the victory. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the reason. Nakabalik na po lahat. Yan. Amen. Pakaganda po na aming mga discussions. Nakakabitin, no? Yung ating mga sharing. At ngayon po ay magpuproceed na tayo sa ating tithes and offering. Tinatawagan ko po si Sister Greta to lead the tithes and offering prayer po. Sige po, tayo po ay dumako sa ating prayer para sa ating tithes and offering. Kung hawak niyo na po yung ating mga offerings and tithes, ayan, itaas po natin. At sige po, tayo po ay mag-pray na. Yun. Lord, thank you so much, O God, sa lahat ng biyaya mo sa amin, O Lord God. Lalong-lalo na, O God, sa napagbulay-bulayan namin sa umagang ito, O God, na inihatid ng aming pastor, O God. Salamat po, O God, sa mensahe niyo sa amin na kami din po ay nakaka-relate dito dahil sa pag-grocery din po ay isa rin po sa aming mga pangangailangan. O Lord, sa pagkakataon na ito, Lord God, ay tinataas din namin sa inyo, O God, ang aming mga tithes and offering, O God. Lahat ng biyaya mo, Lord God, ay binabalik namin sa inyo, O God. Salamat po sa lahat ng ito dahil sa pamamagitan nito, nalalaman namin, O Lord God, at ng aming mga kasama, O God, na hindi ka nagkukulang sa amin. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ito rin, O God, na maibalik namin sa inyo ang nararapat sa inyo, O God. Turuan niyo po kami, O God, itong buong church, O God, na gamitin sa wasto at tama ang aming mga kaloob, O Lord God. Salamat po, O God, at patuloy niyo po kaming biyayaan, O Lord God, para, Lord, sa susunod ay mas makapagbalik loob din ulit kami sa inyo, Lord God. Sa mga hindi na makakapagbigay, Lord God, patuloy niyo po silang i-bless para sa susunod, Lord God, ay makapagbigay po sila, O Lord God. Salamat po, O God, at sa iyo namin binabalik ang papurihan, pasasalamat, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay na. Yan. Thank you po, Sister Gret, para sa opening sa tithes and offering prayer.
Ngayon po ay dadako na tayo sa ating closing prayer, Pastor Mark. Sige, tayo'y manalangin sa pagtatapos ng ating gawain sa linggong ito. At ang gawain ng Panginoon ay hindi naman din magtatapos. Kumbaga, itong linggo lamang. At patuloy nawa, suportahan pa rin natin yung ating gawain. Hindi lamang po sa linggong ito, sa ating midweek every Wednesday. Sige po, tayo po'y manalangin. Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa ito sa pagtatapos ng aming gawain ito, Panginoon. Naway napagpala ang bawat isa, Panginoon, sa pakikinig, Panginoon, ng iyong salita. At higit mo silang pagpalain, Panginoon, sa kanilang pagsunod, Panginoon, kung paano nila i-act, Panginoon, i-action, Panginoon, yung mga narinig nila, yung mga na-witness nila, or mga na-experience nila before, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw yung Diyos namin, yesterday, today, and forever, Panginoon, na hindi nagbabago, Panginoon, na magpo-provide, nagpapagaling, nagpapatawad, Panginoon. Pagkakataong ito sa pansamantala po namin pag-iwahiwalay, patuloy na pag-iingat po ang dalangin ko sa bawat isa at nawa baon ang natutunang aral, Panginoon, na nagmumula sa iyong makapangyarihang salita, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, nakamataas na pagsamba, papuri, tanging sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord, sa ating pagtatapos. Marami pong salamat sa lahat ng narito po. Actually, wala po tayong FB Live. Dahil binilak po ni FB ang ating celebration today. Siguro po dun sa praise and worship. Kaya po, i-record ko na lang siya, i-edit ko po at i-repost sa ating FB. Hindi pa rin pala ako ligtas sa editing. Kahit live na, no? Sabi ko, talaga ngayon pa na masama pakiramdam ko. So, hindi naman ako nagreklamo. Pero, lahat po, ito naman ni FB, kung sino nag-block sa akin dati, yun pa rin sila nag-block sa akin dati. Na pa rin. Siguro sa sa praise and worship, yung background ko, hindi yung kanta, yung background ko dun sa kanta. So, nilak niya tayo. Pero naka-record po ito, ating celebration, at i-repost ko po sa FB natin. Ayusin ko lang po, kasi ang dami din nag-aamang pero sa FB, hindi sila makapasok dahil wala talaga po. So, yun. So, ganun po. Salamat po sa lahat. Update lang po ulit. Ito mag-physical gathering. Kaya dapat po talaga walang tayo kasi. Even naman po kung nag-physical gatherings na po ay mang-level na naman po. Chapter naman po ng ating buhay. Kaya nagpay ng ating buhay. See you on September po, mga kapatid. See you on September po. I hope lahat ay ready na for physical gathering. Na-excite na po ba kayo? Kasi ako na-excite na ako. Physical gathering tayong lahat. At ayusin ang church. Sama-sama po nating ayusin ang ating simbahan para maging maayos na para po sa Panginoon. Ayan. At ano pa po mga announcements? Wala pa po announcements. Sa affiliation po ulit ng FCC, wala pa po sinasabi sa FCC. Antay na lang na po natin. Pagkalikan nila tayo kung affiliation. Salamat po, marami po salamat. God bless us all. God bless po sa lahat. Po kayo, mag-iingat po kayong lahat. Maraming po salamat. Yes. Bye po. Pastor Ray, God bless po. Pastor Ray, ingat po kayo lagi. Sister Rose. Hey.